Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Muli nandito po ang lingkod Epifanio Labrador dito po sa ating programang Reaction Movie Rada ko. At syempre bago lahat, binabati muna po natin ang ating mga minamahal na taga-subaybay dito po sa ating programa, maging ating mga kababayan sa abroad, maging ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na lagi po nating nakakasama. At syempre, pinasasalamatan din po natin. Una sa lahat yung ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ang ating House Speaker Martin Romualdez, maging ang ating minamahal at ginagalang at napakabait po na First Lady Lisa Araneta Marcos, na walang sawa pong tumutulong sa inyong lingkod, Epifanio Labrador. Okay mga minamahal ko mga kababayan, sa araw pong ito, gusto ko pong bigyan ng birada. Ito pong ginawa pong pananakot na naman ng isang demonyo at siraulong gagong dating presidente natin, na kung saan hindi lamang po aso o tuta ng China, kung hindi talagang alipin ng China, dahil kung saan ay gusto niyang ipasakop ang ating bansa sa bansang China para tayong lahat ay maging komunista na, no? Na kung saan ang bansang ito ay talagang, kumbaga sa ano pa kung sa mga GRO pa, talagang tayo ay kumbaga ano bang tawag dito, nakalimutan ko, binugaw sa mga Chinong mga kumbaga kapitalista ng mga pogos, na kung saan sarit-saring iba't ibang mga pasugalan ang nakarating dito sa ating bansa dahil po sa katrayduran at kahayupan ni Rodrigo Roa Duterte, no? So pag-uusapan po natin ngayon ito po kanyang pananakot. Kung maalala ninyo mga minamahal ko mga kababayan, ay naging viral po ngayon sa social media, no? Maging sa Facebook, sa YouTube at sa iba pa, maging sa mga telebisyon, yung ginawa pong sinasabi na naman ni Rodrigo Roa Duterte. Alam naman natin kapag nagsalita tong hayop na to, lahat dinadaan niya sa joke, kahit ito ay napakasensitibo, no? Kung maalala ninyo, naglabas po ng statement, naglabas po ng pananalita, unang masamang pananalita itong si Rodrigo Roa Duterte, na ang sabi niya na mas maganda daw siguro kung magpapatay tayo ng mga senador para, alam niyo na, siyempre para yung mga senador niya ang maiupo, nang sa ganon ay makagawa sila ng batas na sasang-ayon, na papabor sa mga hayop, mga siraulo, mga gago, mga demonyong, mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan, no? So alam na natin dito kung sino yung mga gustong ipapatay ni Rodrigo Roa Duterte. Siyempre, yung mga taong hindi pabor sa kanya. Kasama na rin dito yung mga tumatakbo ng pagka-senador. Isa na dyan siguro kung maalala ninyo, di ba? Etong si Franz Castro, dati nang nakatanggap ito ng pagbabanta kay Rodrigo Roa Duterte, kaya nga kinasuhan nito. Ang problema lang, dahil mas malakas nga at maimpluwensya ang mga Duterte kaysa kay Castro, ayun, namanipula nila, no? So ang ginawa nila, kinausap nila ngayon yung judge na may hawak sa kaso ni Congresswoman Castro para siya ay hatulan, para mawalan siya ng kredibilidad, no? So magaling talaga, mahusay ang mga Duterte pagdating sa, alam niyo na, gamit ang pera at kapangyarihan, gamit ang kanilang karunungan sa batas, na kung saan hindi na nila nagagamit sa tama kundi sa kasamaan. So alam nyo mga minamahal kong mga kababayan, kayo, papayag ba kayo na para lamang mailuklok yung mga aso, yung mga tao, yung mga kapwa demonyo, diablo nitong ni Rodrigo Roa Duterte, ay ipapapatay yung ating mga kumbaga ang ating mga senador o yung ating mga kapatid
ating mga kaisa na mga tumatakbong pagka-senador. Papayag ba kayo? Ano ang reaksyon nyo dito? At ano ang masasabi ninyo, mga minamahal kong mga kababayan? Alam nyo, sa totoo lang ito, makikita nyo talaga yung kahayupan. Makikita nyo talaga yung kahayupan. Walang pinagbago si Rodrigo Roa Duterte. Talagang dinadaan niya sa pananakot. Siyempre, baka iniisip niya, teka, baka madaan ko to sa pananakot. Baka yung iba dito ay umatras na o umano na. Kasi ito nga, ipapapatay ko na. So akala siguro ni Rodrigo Roa Duterte, siya pa rin ang Pangulo para magawa niya lahat ng gusto niya. Nananaginip yata ng gising itong si Rodrigo Roa Duterte na isang demonyong gago. Isang demonyong gagong siraulong matanda na malapit ng mamatay. No? So, kaya alam nyo, mga minamahal ko mga kababayan, dahil dito sa kanyang ipinahayag, ayon po sa aking natanggap na impormasyon at tayo naman ay tumatawag sa ating mga kaisa, mga vlogger, sa mga kaisa natin na nandiyan dyan mismo sa kamera. So ayon po sa kanila, pinapaigting po ngayon ang pagbabantay, bantay sirado po ngayon ang mga Duterte sa ating gobyerno. Pinababantayan ng ating gobyerno ang galaw ng mga Duterte. Kaya kahit anong gawin nila, saan man sila pumunta, yung mata ng mga kapulisan, mata ng mga kasundaluhan, mata ng ibang mga ahensya pa, o ng mga may otoridad ay nakatutok ngayon sa mga Duterte para hindi sila makagawa ng anumang uri ng kasamaan. Dahil pag kumilos sila ng hindi tama, siguradong swak na o talagang mayroon ng matibay na ebidensya o kumbaga sa ay mayroon ng dahilan ang ating gobyerno para talagang ito si Rodrigo Roa Duterte ay isalpak sa bilangguan. No? Nang kahit papaano man lamang ay makatikim siya ng rehas dahil sa kanyang kasamaan, dahil sa kanyang kademonyuhan. Sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, sa ginagawang ito ni Rodrigo Roa Duterte, mas lalo silang naiipit. Mas lalong lumiliit, mas lalong nagiging maiksi, mas lalong nagiging kumbaga komplikado yung kanilang mga galawan. Bakit? Bantay sirado sila ng ating gobyerno. Bantay sirado sila. Kaya kahit saan sila pumunta, kahit sa ilalim pa ng kuweba, yung mata ng ating mga kapulisan, maging ang mga kasundaluhan ay nasa kanila. Kung ano ang masama nilang gagawin. Matindi to kasi talo pa ni Rodrigo Roa Duterte ang isang taong may sakit na dapat bantayan. Talo pa nito yung may sakit na COVID na kung saan ay talagang bantay sarado. No? Hindi kasi ginagamit ni Rodrigo Roa Duterte yung isip niya. Basta pag gusto lang niya magsasalita siya. Hindi niya iniisip na sa kanyang sasabihin, mas lalo lang siyang mahihirapan. Na sa kanyang sasabihin, pati mga kasama niya, mahihirapan. Wala tayong magagawa. Alam naman natin, di ba? Wala na sa sarili itong si Rodrigo Roa Duterte. Na kung saan parang robot na lang na nagsasalita na hindi alam ang sinasabi. Nagsasalita dahil yun ang laman ng memory. Kung baga, malamang yung kanyang mga sinasabi, yun ay ayon na lamang sa kanyang mga naging kinagawian noon mga bata pa siya. No? So, pero sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, mabuti na rin nadudulas, mabuti na rin ginaganito ni Rodrigo Roa Duterte yung kanyang mga sinasabi. Dahil mas nagiging handa, mas nagiging active, mas nagiging kumbaga mas nagiging yung ating mga kaisa, lalong-lalo na yung mga senador na alam naman natin na mainit sa mga Duterte. Kaya para sa akin, dapat mag-ingat po yung ibang mga senador, lalong-lalo na etong si senador sino ba to yung mainit talaga dito, Risa Ontiveros. Sino pa ba? Si Gatchalian. Sino pa ba? Marami pa.
So, dapat ingat-ingat kayo kasi ang gusto kasi ni Rodrigo Roa Duterte na maupo sa mga posisyon na yan, lahat ay mga aso niya. Mga aso niya na pwede niyang pasundin, pwede niyang padilain sa kanyang puwet. No? Tandaan ninyo, kawawa ang ating inambayan kapag kayong mga senador ni Rodrigo Roa Duterte ang maiboboto o ang mailalagay sa posisyon. Dahil alam naman natin na itong si Rodrigo Roa Duterte ay maka-China. No? Labanan po ito. Kaya gustong ipapatay ni Rodrigo Roa Duterte yung mga senador natin dahil gusto niya talagang ipasakop na tayo sa bansang China. Kaya labanan po ito ng Team China at Team Pilipinas. So, kilala naman natin kung sino yung mga Team China. Simulan po natin. Team China, Rodrigo Roa Duterte, Sara Duterte, Paulo Duterte, excuse me po, etong kanyang anak na si Baste Duterte, maka-China yan, Team China yan mga yan. Sino pa? Yung kanyang si Pantaleon, o sino pa? Itong si Vic, sino pa? Etong siyempre si Bato de la Rosa, si Bongo, o si Robin Padilla na nagsasabing may dugong Chinese. So, yan yung mga tao na yan, yung mga Team China. Kasama na dyan si Philip Salvador na isang gagong ama. Ha? So, yan yung mga maka-China, yan yung Team China. So, papayag ba kayo? Excuse me po, pasensya na. Medyo inuubo po talaga yung lingkod dahil ito mga nakaraang araw, kaya kahapon hindi po tayo nakapag-vlog dahil inuubo po talaga yung lingkod dahil nga po sa sama ng panahon. Okay, so alam naman natin kung sino yung mga Team Pilipinas. So, Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Romualdez, at iba pa. Basta mga kaalyado ng ating mahal na Pangulo, yan po ay Team Pilipinas. So, alam nyo na kung kanino nyo ipapaubaya yung kapangyarihan na dapat ay na nasa mga taong matuwid, no, na kung saan ay talagang makabansa. Huwag natin ipaubaya ang kapangyarihan ng huwag natin ipaubaya yung kapangyarihan sa mga taong magiging aso at sunod-sunuran lamang sa iisang tao na walang iba kundi si Rodrigo Roa Duterte na isang buang na Lord of Lords ng drugs, ng mga drugs. So, pasensya na po. So mga kababayan ko, ito na yung sinasabi ko na talagang dahil alam ni Rodrigo Roa Duterte na hindi sila mananalo, dinadaan na naman niya sa pananakot. Ganyan talaga sila. Hindi na nagbago yan. Tapos pag umalma, sasabihin joke lang. Hindi joke yan dahil buhay ng mga senador ang nakasalalay dyan. Ikaw putang ina mo kang Rodrigo Roa Duterte, kang tarantado ka. Kapag alam mong matatalo ka, matatalo yung mga aso mo, nandiyan ka na naman, mananakot ka na naman sa mga kalaban mo. Lumabang ka ng patas, sasabi-sabi ka, sana maging patas ang aming mahal na Pangulo. Ikaw patas ka ba sa ginagawa mong siraulo ka? Ginagawa ba ng aming mahal na Pangulo yung ginagawa mong pananakot? Hindi. Eh kung gamitin kaya ng aming mahal na Pangulo ang kanyang kapangyarihan ngayon at unahin kang ipapatay kang demonyo ka. Ha? Sumusobra ka na, Rodrigo Roa Duterte, siraulo ka. Tarantado ka talaga, malademonyo talaga yung utak mong diputa ka. Ha? So, ang akin lamang dito, sana mag-ingat po yung ating mga senador. Dahil alam natin na hindi po magpapatalo yung mga demonyo na yan, yung Team China na yan. Kaya, mga kaibigan, kapatid, mga kaisa, ipanalangin natin ang ating mahal na Pangulo. Kaya, para sa akin, huwag natin bigyan ng pagkakataon na magkaroon ng kapangyarihan lahat ng kaalyado ng ating kalaban o yung kalaban ng ating mahal na Pangulo. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.